Before we start, let's pray. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Give us, thank you, Lord, na protektahan niyo po kami sa Lord, na protektahin niyo rin po yung mga fellow brethren, mga tao rin po. And forgive us, O Lord, from all of our sins. And may we join in fellowship as we worship you online. And in Jesus' name we pray. Let's start our song service by turning to and singing Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail, when the holy storms of doubt and fear assail. By the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. For our opening song, let's turn to hymn number 351, "'Tis So Sweet to Trust in Jesus." Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that save the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me beneath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust
how I prove it more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust you more. I'm so glad I learned to trust you, precious Jesus, Savior, friend. And I know that thou art with me, wilt be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust you, how I prove it more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust you more. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal naming Ama na sa malangit, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito na muli kami tinipon upang purihin at pasalamatan ang iyong banal na pangalan. Naway samahan niyo po kami ang masang pagsamba at naway pagpalain niyo po ang lahat ng mga part sa gabing ito, lalo na po sa mga speaker. Naway gabayan niyo po siya at samahan. Naway lahat ng kanyang sasabihin ay naayon sa kalooban at makapagbibigay kalakasan sa aming panampalataya sa inyo. Nadalangin rin po namin sa inyo, Ama, ang aming mga kapatiran na may nakaramdaman. Naway samahan niyo po sila at gabayan. Palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya. Maraming salamat po sa pagtugon niyo po sa lahat ng mga dalangin. Humiling po kami ng kapatawaran sa lahat ng iyong pagkasala at sa mga pagkukulang. Ang lahat na ito ay hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus ang tagapagligtas. Amen. Okay, magandang gabi po mga kapatid. Happy midweek sa inyong lahat. Nais ko pong welcome ang ating mga viewers ngayon, pati na rin sa Facebook dahil tayo po ay naka-live. Kamusta po kayo mga kapatid? Kayo po ba ay nakakaramdam na ng hagupit ng bagyo para namang hindi pamalakas yung bagyo, no? So sana ay kagaya nung nakaraang bagyo ay hindi naman sana talaga tayo tamaan ng malakas na bagyo, no? Sana ay humina na at talagang tayo ay sunod-sunod na dinadatnan ng mga bagyo ngayon, no? Matatapos na ang taon pero marami pa tayong na-experience ng mga storms, no? So ngayong gabi ko po ay papasalamat sa ating mga participants na nagbigay ng kanilang mga parts. Ito po ay pinangungunahan ng Jasper Group, no? So ang ating pong nagbigay ng opening prayer ay si Brother Eric Aguirre. So yun pong ating speaker ngayong gabi ay si Brother Michael Brian Kaluya. Isa po siya sa ating mga madalas na pong naririnig ng ating church. Ang kanyang mensahe, siya po ay kapitbahay lamang namin dito sa Bayanihan. Pero bago po siya magsalita ay ating po maririnig ang Nova Caustic. Ito po ay isang grupo ng mga awit na I believe ay inorganize ni Brother Brian, no? So ito po ay ating mapapakinggan, no? Kung sino po ito mga ito ay malalaman po natin maya-maya po. So kamusta po kayo mga kapatid na? Napakabilis ng panahon. Parang kailan lang ay tayo ay ang Jasper Group ay nag-lead ng midweek. Ngayon ay another month na pala ang nakalipas, ano? Di po ba ninyo napapansin na parang napakabilis na ng mga oras, panahon, no? Kung kayo po ay nakakasubaybay sa crusade o yung ginagawa ni Pastor Dog Bachelor, ano, napakaganda ng kanyang mga messages, ano?
Talagang very timely ang kanyang mga mensahe. Kaya talagang nakikita natin na ang mga fulfillment ng mga signs ay nagaganap na sa ating mga panahon. Kaya kung tayo po ay hindi pa masyadong nakakapanood, ni-invite ko po kayo na panoorin po natin yung series ni Pastor Dog Bachelor. Ito po ay magtatapos pa lamang nitong coming weekend. Kaya meron pa po tayong magandang mga mapapanood sa kanyang mga evangelism na ginagawa, crusade. Ano? At ito po ay broadcast sa YouTube. Yeah. Ngayong gabi, nais ko pong basahin ang sinasabi po sa Psalms 27. Ang sabi po dito, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat my flesh, my enemies and my foes, they stumbled and fell. Though an army may come against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident." Tayo po ay nakakasiguro at tayo ay meron po tayong confidence sa ating Panginoon na tayo ay iingatan niya, tayo ay kanyang sasamahan kahit sa mga panahon na tila bagay parang ang tingin natin ay tayo ay masyado nang nahihirapan at ang mga signs ng mga nakikita natin ay ito na unti-unti na talagang na-fulfill. So let us be faithful sa ating Panginoon at tayo pong lahat ay patuloy na manalig sa ating Panginoon. Ngayon po, atin na pong pakikinggan ang musical offering ng Nova Caustic at pagkatapos po nito ay ang ating speaker na si Brother Michael Brian Kaluya.
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Brian Caluya at ako po ay nagagalak na maging tagapagsalita ngayong gabi nito sa ating pong serbisyo dito po sa iglesia ng PUC Remnant Seventh-day Adventist Church. Bago po tayo magpasimula, nangyayari ko po lahat na pumikit at yumuko para sa ating panalangin. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa oras na ito na kami po ay magkakahiwalay man ay nakapagtipon-tipon sa pamagitan po ng internet kung saan kami po ay makapag-aral muli ng inyong pong salita. Mga po ay gabayan kami saan po ang aming puso't isipan upang maunawaan po natin maigit ang inyong pong mensahe ngayong gabi ito. Ito po ang aming pinapalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas ng Jesus. Amen. Ang ating pong paksa ngayong gabing ito ay tungkol po sa music. Marahil po sa mga nakakilala sa akin, ako po ay isa sa mga naging music director sa ating pong katabi iglesia, ang Baisa Seventh-day Adventist Church. At ako rin po ay nagtuturo din po ng mga choirs dito sa ating sa iba't iba pong mga Seventh-day Adventist churches dito po sa Metro Manila. At isa po sa mga paksa na gusto kong mai-share sa lahat po ng mga napupunta kong iglesia ay kung paano nagiging mahalaga ang music na elemento ng ating serbisyo at pagpapakalat ng Ebanghelyo. At ating pong tatalakayin ngayong gabi ito ay ang public music ministry. Ano nga ba po ang role ng music sa evangelism? Ito po ay isang maiksing pag-aaral lamang, ngunit nais ko pong na ma-share po sa inyo ang mga ilan sa mga mahalagang mga aral na maaari po natin magamit sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano at isang paraan po para ipalago po o mapaganda ang ating ang pagpapakalat po ng Ebanghelyo ay sa pamagitan po ng music. So ano nga ba po ang ministry? Ano po ang music ministry? So sabi po sa definition po ng ating pag-aaral ngayong gabi ito ay ang ministry po ay isang action or service kung saan ito po ay pagtugon sa tawag ng Panginoon sa buhay natin. So ang ministry po ay isang serbisyo. Ano naman po ang music ministry? Ang music ministry po ay pamamaraan kung saan ginagamit ang music upang mapaglingkuran ng Panginoon. Ngayon po, dahil ito po ay paglilingkod, ang music ministry po, ang general connotation po natin dyan, ang general idea natin, is ang music ministry ay ginagawa lang po sa bilang bahagi ng serbisyo sa ating worship services sa loob ng ating iglesia. Ngunit, nais ko po ipaalala na ang music ministry po, it doesn't necessarily mean that it is limited to the confines of the physical place of worship or space of worship, and it is not limited in a context of a formal worship program. Ano pa pong ibig sabihin nito? Ang music ministry ay hindi po limitado sa mga service tulad po itong midweek service, ng vesper service, ng mga Sabbath school, and ating divine worship services. Hindi po limited ang music ministry doon. At napakalaga po na maunawaan natin to sapagkat ang music ministry ay napakalaking elemento po ng isang Christian evangelical mission. So, Seventh-day Adventist, napakahalaga po na malaman natin na ang music ay napakalaki, napakalawak po ng scope nito. So, makikita po natin na ang word evangelism. Ano nga ba po ang evangelism? Evangelism is the commitment to act or the commitment to publicly preach the gospel
with the intention to share the message and teachings of Jesus Christ. So, yun daw po ang evangelism. Kaya, sinasabi po sa pag-aaral natin ngayong gabi ito na mahalaga po na malaman natin ang role ng music sa evangelism. Evangelism is the spreading of Christian gospel by public preaching or personal witnessing. So, hindi lang po limitado ang evangelism sa preaching. So, pwede rin po itong hindi po limitado ito sa public preaching. So, pwede rin po itong in form of personal context, meaning meron po tayong isang kakilala, we can share or spread the truth, the Bible, share the gospel through witnessing, personal witnessing. So, ang music po, napakalagang aspeto po itong evangelism. Sinasabi po sa mga kasulatan na atin po pag-aralan later na ang music po ay may epekto sa nakikinig at ganoon din po sa nagbabahagi nito. Ayon po sa kasulatan ni Ellen G. White, ito po ay kinumpile po ng apo ni Ellen G. White, si Arthur L. White, ang mga kasulatan po ni Ellen G. White na nagpapaalala kung gaano po kahalaga ang music sa buhay ng isang Kristiyano. So ito po ay naitala sa compilation of Music, Its Role, Quality, and Influence. So mag-share po ako dito ng mga ilang roles na nasulat po dito sa compilation na sinasabi po ni Ellen G. White na ito po yung role ng music sa ministry or evangelism. Sabi po sa evangelism, page 499, na ang music po ay nagagamit laban sa pagkalumbay. So, it is a weapon against discouragement. Sa panahon po ngayon, alam po natin, excuse me, may pandemic po tayo, maraming sakit nangyayari, mga bagyo, natural disasters, kakasakit po ang mga mahal natin sa buhay. Lahat po yan, magiging epekto po yan, pagkalungkot, pagkawalan ng pag-asa. Pero ang music daw po, role ng music sa buhay ng Seventh-day Adventist ay isa po itong paraan upang labanan itong pagkakakumbay, pagkakahina po natin. So, yun po ang sinasabi sa Evangelism page 499. Another pa po na sinabi dito na ang music po ay nagpapaalala ng katotohanan na nakasaad sa Biblia at ito po yung nagbibigay po ng experience sa atin na nagpapaiwatig po na tayo po ay nakahawak at ang pundasyon po ng ating Christian life ay ang Panginoong Jesus. So it expresses spiritual truth and it conserves the Christian experience. So it reminds us of the spiritual truth ng katotohanan sa Biblia at ito po ang nagpapatibay po sa ating pundasyon bilang isang Kristiyano. Another role of music, according to the writings of Ellen G. White, is ang music po ay nagiging instrumento po, paraan upang itulak natin ang kaaway palayo sa atin, sa buhay natin, sapagkat alam po natin ang kaaway gagawa ng mga paraan yan upang ilayo tayo sa Panginoon. Pero ang music ay nagagamit Panginoon dahil ito ay isang napakalagang creation ng Panginoon ng music upang itulak palayo ang kaaway at dalhin tayo papalapit sa ating mahal na Panginoon. Lastly, sa ating pag-aaral po ngayong gabing ito, nasabi po sa writings ni Ellen G. White na hindi lang po nagtatapos doon, hindi lang po nagagamit ang music sa paglaban sa discouragement, hindi lang po ito pagpapaalala ng biblical truth, hindi lang po ito naggamit sa pagtulak ng kaaway palayo sa atin. Ang music din po ay gamit sa ating mga buhay, sa ating ministry,
upang maipaalala sa atin na ang end goal po natin ay hindi nagtatapos sa lupang ito. Na ang ating pong pinaka-goal ay kasama ang ating Panginoon dun sa langit ng bayan. Yung muling pagdating. Brings heaven's glad. So yun nga po, ang role of music is a weapon against discouragement. It impresses spiritual truth and conserves the Christian experience. It drives the enemy away, and it brings heaven's glad. So, yun po daw ang role ng music. So, napakalaga po na maunawaan natin ang bagay na ito bilang mga Seventh-day Christian. Dapat po pahalagahan natin ang creation ng Panginoon nito. Yung music. Ngayon po, nalaman natin na ang role. Ngayon po, ang music may be equated to preaching or pagpapakalat ng salita ng Panginoon. Yun po ating tatandaan. Music is almost equated to preaching. Minsan po, wala tayong kakayahan na magsalita in public. Pero sa pamagitan po ng music, we are able to use the spiritual gift of singing, of playing an instrument, to share the word of God. So what we see in this picture is we can see a tele-evangelist, choir members, and ito po mga taong to, they are able to use these gifts of God in sharing the word, in sharing the word from the Bible, from the scriptures, and yung katotohanan po sa Biblia ay natatranslate po paminsan sa mga napakagandang text sa mga songs na inaawit po natin. Na kuminsan po itong mga songs naman po ay i-convert naman into instrumental music that reminds us also of how beautiful the creation of God is. Maarahil po, hindi po lahat sa atin may kakayahan na umawit or may kakayahan na tumugtog yung instrumento. Pero isa pa pong paraan para maging bahagi ka ng music ministry ay magpakalat o mag-share ng music. Hindi naman po kailangan nilalimitahan tayo na kumanta at tumugtog. Pwede rin po natin gawin ay magbahagi po ng napakagandang musika, ng mga tekstong napakaganda na nagpapaalala po ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, hindi po kayo limitado. Hindi po ibig sabihin na para magbahagi ka ng music ministry, kailangan mo sumali ng choir, kailangan mong magaling kumanta, kailangan mong magaling tumugtog. Hindi po yun ang requirement. Ang importante lang po ay nauunawaan po natin kung gaano kahalaga ang music at kahit po sa ating maliit na paraan ay ma-share po natin ang music na to sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala. Ang live public music ministry ay hindi po limitado sa pag-perform po sa ating churches or sa mga evangelistic crusades. So, hindi po yun limitado doon. Sabihin lang po nito na marami pong paraan. Hindi na po kailangan ito ay nakakonfine lamang sa loob ng isang service o worship program. Isa rin pong malagang elemento na dapat natandaan na napakarami pong medium for music ministry. Ito po ay maaring sa pamagitan po ng audio recording, video recordings, or pwede po sa radyo o telebisyon. Alam po natin sa radyo, meron po tayong mga AM stations kung saan bago po mag-share ng mga salita ng Panginoon, ay nagkakaroon po ng mga special music na binabahagi po rin on live radio and on television. Na po tayong Hope Channel, 3ABN. Mapansin niyo po, napakalaga pong parte ng mga programa po ay yung music. Tama po ba? At yung audio and video recording natin po minsan. Meron po tayo yung kung nakapapanood niyo po yung Heritage Singer, yung Voice of Prophecy. Minsan po meron po doon mga concerts na binabalik-balikan po natin na ito pong mga medium na to ay nagagamit pa minsan kapag i-play it back or playback po natin sa
mga public gatherings, ay isa rin po ito sa paraan upang makapag-share ng music as a public ministry. Ngayon pong sitwasyon natin, itong pandemic po na nagaganap at ito pong sitwasyon natin na quarantine, community quarantine. Naging paraan po ito upang magkaroon ng new dynamic in music preaching. So, paano itong paraan? Ang mga tao po ngayon ay mas engaged na sa kanilang mga computers, mobile devices. Hindi pong natatandaan. Dati hindi po natin maisip na wala tayong mga television, na radyo, pinapakinggan. Ngayon po, pwede na namin lahat pakinggan. Basta may internet lamang tayo, basta may computer tayo or cellphone, smartphone. Lahat yan po pwede na ma-access sa ating po mga computers, sa cellphone, television, yung radio. Tapos, ang tao daw po ay sa research almost spends 60% of their day engaging in computers or mobile devices. So, napakalaki po, napakalawak po ating chance para makapag-share po sa tao ngayon dahil nga dito sa new dynamic na nakakit dahil dito sa pandemic situation natin. The great new medium for public ministry is the internet. At ito hindi rin natin maisip na magiging primary po pala na pagkukuhanan natin yung informasyon ng internet na. Minsan nga po, dati, nung bata ako, araw-araw may naghahatid namin dito sa bahay ng dyaryo. Pero ngayon, lahat po ng news, makikita na sa websites ng Inquirer, ng CNN, ng Philippine Star, lahat po yun accessible through mobile devices, computers, cellphones, smartphones. So, napakalaga po ng internet ngayon sa panahon ngayon. Dati po, ang mahalaga, linya ng telepono ngayon. Kuminsan, ang mas mahalaga pa po yung mga prepaid wifi or yung mobile data na meron tayo or yung subscription natin sa digital internet subscription. Isa pa pong paraan sa pagpapakalat ay yung mga applications na na-create po ng technology throughout the years. Isa po dito yung social media, yung mga applications po na connected with that. So yung social media po, alam po natin yan. Pinakasikat po, alam natin. Nakita niyo sa screen, Facebook. Pangalawa po yung maririnig yung Twitter, Instagram, yung mga ganun po mga applications ng website. Pero karamihan po, halos ng population ng pinaka-ginagamit po ng social media is Facebook. And we can use Facebook in sharing music to the public, especially friends and relatives who don't know about the message of Christ. Kuminsan, nahihiya tayo na mag-share, ng straightforward, pero alam niyo ba po na pwede natin gamitin Facebook, social media accounts natin para mag-share kahit simple na music to open up the hearts and minds of people. So, isa pa pong application na yon, Zoom. What we all know, ito po isang video conferencing app. Dati po, meron tayo yung Skype. And now, ito po yung Skype ngayon, Zoom. Ngayon, sa mga video conferencing app din po, pwede tayo mag-conduct ng mga concerts or we can share video streams ng music. Napakarami pong paraan ngayon. And another thing po, ito po napakasikat. Alam po natin ito yung YouTube, kung saan po pwede tayo mag-record ng kanta or mag-share po tayo ng clips sa YouTube, i-post po natin sa internet para makita ng mga kakilala natin, mga kaibigan natin. So, ito po yung napakaraming ways, napakaraming paraan upang tayo ay maging bahagi ng public music ministry. So, paraan po dito, kung kayo may talento sa pag-awit, pwede nyo i-post sa Facebook, pwede nyo i-post sa YouTube. Tapos po, ito po yung share public. Meron ka naman pong
kakayahan upang tumugtog ng mga instrumento, pwede rin pong ganun, yun ang i-post natin. And kung wala ka naman din pong kakayahan, kumawit, kung tumugtog ng instrumento, pwede po tayo mag-share ng mga awitin na inawit po ng iba sa mga Facebook accounts natin, social media accounts natin upang mapalagana pa po natin. So, napakalawak na po, no? Napakaganda nitong opportunity na to para kapag share po tayo ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng music. We should take advantage of technology to preach through music. Dapat po yung mga gadgets na meron tayo, kung ano man pong kakayahan tayo na alam sa computers o sa internet, dapat we take advantage of it to share the Word of God. We should be spiritually and physically prepared in doing the music. Before we end, we must also remember the desirable qualities of music. Kailangan po maging maagap din tayo at we should be careful in choosing the music that we'll be sharing to the public. So ano nga ba po yung desirable qualities of music? Unang-una po, dapat yung music po natin uplifts the spirit of those who will listen, uplifts the spirit of those who will be able to understand yung ating pong music. It should bring hope, not despair. So tandaan po natin yun. When we share music, must bring hope, not despair. Another desirable quality of music is it is clear and it speaks of Bible truths. Dapat po, when we share songs, when we share music to the public, it must be clear and nagpapaalala po ito ng katotohanan ng kasama sa Biblia. Hindi po pwede yung pag-awit na kinakain yung salita. Hindi po maintindihan yun. Mas maganda nga po siguro kung makapag-share tayo ng mga music videos pertaining to the Bible truths. Meron pong subtitle para po yung makikinig at the same time, they will be able to understand directly kung ano yung kinakanta o yung inaawit po dun sa share po natin ng video. Another desirable quality of music is it must uplift God and not the musician. Baka when we share a video, baka nakafocus dun sa graphics or dun sa visuals na nakikita natin sa video. Dapat po, hindi ma-highlight yung kakayahan ng tumutugtog. Kailangan po ma-highlight yung nag-create ng music, which is the Lord God. Hindi po yung kumakanta o yung tumutugtog. Dapat po yung klase ng music ang ipakalat na magpapaalala sa tao kung gaano kagaling ang Panginoon, gaano kabuti ang Panginoon na ginawa niya ang musika para sa tao. Ating pong tatandaan, when we are part of the ministry, when we want to be part of the music ministry, mas mahalaga po ang character ng tao kung bahagi ng ministry kaysa dun sa music. So yun dapat po ang nauuna, ang puso, hindi po yung second na lang po yung music na sinashare natin. Importante po, kayo mismo handa na magpakalat ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng music at ang puso natin ay handa para po nagawaan nito. Bilang pong pagtatapos ay nais kong ibahagi ang sulat sa Colossians 3:16. Sabi po dito, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Aking pong panalangin na lahat po sana tayo ay paano magamit
ang technology, ang internet upang maging bahagi at magpakalat po tayo ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng musika. Ito po aking panalangin. Happy midweek po. Tayo po'y nandito na ngayon sa Seasons of Prayer. Tayo po'y yumuko sa panalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, kami po'y unang-unang lumalapit sa inyo upang kayo purihin at pasalamatan sapagkat napakabuti niyo sa amin. Kayo puno ng pag-ibig at pag-unawa at hindi kayo napapagod na kami ay paalalahanan at ilapit sa inyo. Ama, kami po'y nananalangin ngayon para magpasalamat at humingi ng tulong. Papasalamat po kami, unang-una po, for the gift of education and good grades kay Sister Jerel. At kami po'y humihingi ng tulong sa mga taong nagtatayo ng business ngayon. Kahit na po panahon ng pandemic, kailangan po talaga namin ng source of income. Nadalangin po namin ang business nila Sister Cindy Karinan at Sister Virgie. Dinadalangin din po namin ang mga nasalanta ng bagyo sa Bicol at amin din po pinapanalangin ang parating na bagyong Ulysses. Kami po inyong protektahan, naway wala pong mapahamak at kung maging malakas man ang bagyo, naway maging maayos po ang kalagayan ng mga tao. Amin din pong pinapanalangin na may mga sakit tulad po ni Pastor Albert D., ni Brother Coco at saka ni Sister Judith. Tulungan niyo po sila makarecover sa kanilang mga karamdaman at bigyan niyo po silang lakas para malagpasan po ang pagsubok na ito. Amin din pong dinadalangin ang mga may problema sa lapi, may problema sa pamilya, family problems, legal problems, at dinadalangin din po namin ang family ni Sister Aldine sa mga problema ang pinagdaraanan nila. Bigyan niyo rin po silang lakas para malagpasan ito. At Ama, kami po'y nagtitiwala at umaasa na hindi nyo kami pababayaan. Kung sakaling dumating ang pagsubok at paghihirap sa aming mga buhay, bigyan nyo po kami lakas para kayanin ito at tulungan nyo pong matandaan namin na buhay sa mundo'y pansamantala lamang at palang araw. Kayo'y muling babalik at kami inyong dadaling kasama ninyo. Kaya tulungan nyo po kami manatiling nananampalataya hanggang katapusan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang pagkakamali sa inyo at sa aming kapwa. Ito po'y aming inihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. For our closing song, let's sing My Hope is Built on Nothing Less. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest thing, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to veil his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His own is covered under blood, support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ
Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, glad in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon namin Diyos, sa gabing ito na kami muli nakarinig ng mensahe tungkol sa music. Nawa, Panginoon, ang bawat isa sa aming narinig na salita ngayong gabi, ito ay ma-share din namin sa aming mga kaibigan. At nawa, Panginoon, alam namin ang music ay malaki ang bahagi nitong nagagawa para kayo ay makilala ng mga tao. Dalangin po namin, Panginoon, na kami patuloy ninyong patnubayan, patuloy niyo kaming pagpalain sa aming mga individual ministries na ginagawa. At sana, Panginoon, sa inyong pagbabalik, sana ang bawat isa sa amin ay maging kasama ninyo, sasama sa inyo sa langit na bayan na inyong inihahanda para sa bawat isa. Palain po ang bawat isa sa aming pagdiwahiwalay sa gabing ito, naway patuloy mo kaming ingatan, lalo na sa bagyong ito na naararamdaman sa aming paligid. Patuloy mo po kaming pagpalain din sa aming pagtulog at muli sa Panginoon sa susunod na mga meetings ng Vesper ay muli kaming magkasama-sama sa pamagitan ng ganitong media. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagdinig mo sa aming panalangin. Ito po ang aming pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Happy birthday! Happy birthday! Thank you! Pimitin ko.